Bago tayo magsimula, JIP, simpleng katanungan para sa lahat at maligaya kung babasahin ang comments nyo sa comment section. Anong magandang gawin sa mga chismosa? Kayo nang bahalang sumagot, JIP. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Darwin. Walang eksaktong taon. Caloocan. Nang mga panong ito ay pumunta ang binata sa tirahan ng pinsan na si Daryl. May negosyo itong car wash at kinakailangan ng isa pang tao. Ayaw nitong kumuha ng hindi kakilala. Nawala na ng tiwala pagdating sa ibang tao dahil noong kumuha siya ay pinagnakawan pa. Kaya magmula noon ay naging maingat na ito. Kasama ni Darwin sa trabaho ang isa pang pinsan na si Gilbert. Pareho silang doon nakatira. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ang bukas ng car wash. Sa unang araw ni Darwin, nahihirapan siya lalo na kapag maraming nagpapalinis ng sasakyan. Pero kalaunan ay nasanay din ang katawan. Nung unang tapak pa nga niya sa Caloocan, naninibago siya dahil maingay dito kumpara sa probinsyang pinanggalingan. At katunayan pa nga, mas marami at naglipa na ang mga chismosa sa syudad. Naalala pa niya nung makakita siya ng nagkukumpulan ng mga nanay. Narinig niya ang pinag-uusapan na baka siya ang lalaki ni Daryl. Lingid sa kaalaman ng mga ito na pinsang buo niya ang binata. Pero inamin niya na kaya nasabi yon ng mga chismosa dahil totoong tagilid ang pagkalalaki nito. O sa madaling salita, binabae. Malalaman kaagad sa tono ng boses at sa kilos ng katawan. Habang tumatagal ay napapamahal na kay Darwin ang trabaho. Dahil bukod sa malaki ang pasahod, nagsisilbing ehersisyo rin ito para sa kanya. Matrabaho kasi ang pagiging car wash boy at kailangan ng karagdagang pagtsatsaga. Nung hapon na yon, naglilinis si Darwin ng driver seat. Maya-maya pa ay bigla niyang narinig yung boses ng mga chismosa at tumapat pa talaga sa tahanan. Sinamantala niya ang pagkakataon upang makinig. Wala pa naman ang may-ari ng sasakyan, kaya huminto muna siya para makapagpahinga. Papakinggan niya ang pinag-uusapan. Minsan kasi kung hindi yung pinsan ang laman ng usapan ay siya naman ang pinagchichismisan. Hindi alintana kung naririnig pa ang mga sinasabi nila. Ayon sa isang matabang ale, yung kapitbahay nito ay nakakairita at dugyot. Lagi siyang nakakalanghap ng nakakasulasok na amoy tuwing gabi. Hindi naman matukoy kung ano. Mahahalin tulad ang amoy sa matapang na langis. Kasunod pa nito ay palaging maingay na parang merong lumalangit-ngit sa kahoy. Hanggang sa nakakarinig pa sila ng pagaspas ng ibon. Ayon naman sa mga kausap nito, baka merong alagang kalapate at tuwing gabi pinapalipad. Ngunit hindi kumbinsido ang isa pang kasama. Malakas ang kutob nito na merong tinatagong sekreto ang kapitbahay. Nakahinga ng maluwag si Darwin dahil hindi pala siya ang pinag-uusapan. Ayaw na ayaw niya kasing maging laman ng usapan ng ibang tao. Hindi nagtagal. Umalis na ang mga nanay at lumipat ng pwesto. Sa kabila ng mga narinig, wala siyang ideya kung ano ang nais tumbukin ng ale. Inisip na lang na baka meron itong galit kaya't sinisiraan ang kapitbahay. Maya-maya pa, natanaw niya na ang may-ari ng sasakyan kaya itinuloy niya ang ginagawa. Matapos linisin ang upuan, binasa niya ng tubig ang labas ng sasakyan kasama ang bawat singit ng mga gulong. Matapos sabunan at buhusan ng tubig, pinunasan niya ang buong sasakyan upang matuyo. Ganito palagi ang ginagawa ni Darwin.
Pero sa dami ng nagpapalinis, sumasakit din ang mga braso. Mabuti na lang at tinutulungan siya ni Gilbert ng sandaling iyon. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa pagsapit ng 10:00 ng gabi ay nagsara na sila. Habang naghahaponan, nagtanong siya kung sino yung kapitbahay ng matandang Ale na numero 1 tsismosa sa kanilang lugar. Yun ba? Sa tuwing dadaan ako sa bahay ng matabang bruha na yun, nakikita ko ang meron silang kapitbahay eh. Sa pagkakaalam ko, mag-asawa yung nakatira. Minsan lang lumalabas kaya kung titignan ng tirahan parang walang nakatira eh. Wika ni Daryl. Hindi lingid sa kaalaman ni Daryl na pinagchichismisan din siya, kaya ganun na lang ang bansag sa matabang Ale. Hanggang sa merong dinagdag si Gilbert. At ayon naman dito, noong nakainom ng isang gabi at habang naglalakad sa kalsada, nakasalubong niya ang mag-asawa kaya naman binati niya. Ngumiti naman ang mga ito at kumaway. Pero nakita niya na medyo mapula ang mga mata nito. Hindi ko nga alam kung dahil lang ba yun sa kalasingan ko kung bakit ganun yung nakita ko. Pero ang masasabi ko lang, nakakatakot yung itsura ng mag-asawa. Mabuti na lang wala silang ginawang iba sa akin. Wika ni Gilbert. Anong ibig mong sabihin, Gilbert? Aswang yung mag-asawa? Tanong ni Darwin. Hindi ko alam pero sa palagay ko baka ganun na nga. Kaya sila pinag-uusapan dahil kakaiba sila. Nagtataka nga ako kung bakit may ganitong uri sa syudad eh. Akala ko sa probinsya lang meron. Tugon ni Gilbert. Ngunit natawa silang dalawa ni Daryl. Ngunit sa huli ay hindi sila naniwala na merong aswang. Dahil para sa kanya, sa liblib na lugar lang matatagpuan at hindi sa matatao na kagaya ng syudad. Ay nako, talagang lasing ka lang nun, pinsan. Walang ganun dito. Masamang magsabi sa tao lalo pat kapag wala tayong ebidensya. Wika ni Darwin. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso na sila sa kani-kanilang kwarto upang matulog. Nang mga sumunod na araw ay saka na lamang naramdaman ni Darwin ang pananakit ng braso. Paano ba naman kasi? Marami siyang tinrabaho kahapon. Kaya naman nagpaalam muna siya kay Daryl na hindi muna magtatrabaho sa araw na yun. Gawa ng mabait na amo ang pinsan. Pinayagan siya nito. Sige Darwin, si Gilbert na lang muna ang bahala. Halos wala ka rin kasing pahinga magmula nung pumasok ka eh. Kaya ngayong araw, gawin mo muna yung gusto mo. Pwede kang gumala. Maraming pasyalan dyan sa Quezon. Alam mo naman siguro yung sakayan, di ba? Wika ni Darwin. Ay nako, maraming salamat ha. Oo, alam ko yung sasakyan papunta doon. Sa totoo lang, bala ko talagang gumala eh. Sige insan, mamamasyal muna ako. Tugon ni Darwin. Hindi nagtagal ay nagbihis na siya upang gumala. Sumakay ng jeep. Medyo malayo ang pupuntahan kaya sa palagay niya aabot ito ng 1 oras. Grabe ang traffic ng mga sandaling iyon. Sa kalagitnaan ng biyahe, merong sumakay na matandang babae na sa tingin niya ay nasa 80 anyos. Napansin niyang medyo masama ang titig nito sa kanya. Tumabi pa ito ng upo kay Darwin. Ilang beses niya itong nahuling nakatitig. Bakas rin sa mukha nito ang takot. At ilang sandali pa, dahil sa pagbaba ng mga tao ay kaunti na lang ang natirang pasahero. Malapit-lapit na rin ang destinasyon ni Darwin. Hindi nagtagal ay merong ibinulong sa kanya ang matanda. Ayon rito, merong mga nilalang ang may balak na kumuha sa kanya. Hindi nakasagot si Darwin dahil parang umurong ang dila niya sa labis na takot. Ramdam niyang nagsasabi ito ng totoo. At kung kailan may lakas na siya ng loob upang magtanong, saka naman bumaba ang matanda ng jeep. Magpahanggang sa mall na pinuntahan,
palaisipan pa rin kung bakit sinabi yon ng matanda sa kanya. Mula siya sa probinsya kaya naniniwala siya sa mga ganitong usapin. Kaya't ng mga oras na yon, walang tigil sa pagkabog ang dibdib niya dahil sa pag-iisip ng mga negatibo. Habang tumatagal ay binabalot siya ng kilabot. Pero kalaunan, nalibang siya sa paglalaro doon sa mall. Kahit maubusan ng pera sa pagbili ng token, wala na siyang pakialam. Basta't makalimutan lang ang sinabi ng matanda. Pagkatapos nito ay nanood pa siya ng sine sa ikatlong palapag. 4 na oras ang itinagal dahil 2 palabas ang pinanood niya. Makaraan nito ay dito lang naalis ang pangamba. Naisip na baka isang baliw lang yung matandang bumulong sa kanya kanina. Kaya nung makauwi ng tahanan ay tuluyan niyang nakalimutan ang mga sinabi nito. Dumaan ang ilang araw na wala namang masamang nangyari kay Darwin. Hanggang sa dumating ang gabi. Biglang umulan ng malakas kung kaya't nagising ang binata. Bigla siyang napabalikwas nang maalalang meron nga pala siyang sinampay at dali-daling lumabas upang kunin ito. Nang mga sandaling iyon, ramdam pa rin niya ang pagod dahil sa mahabang pagtatrabaho sa car wash. Noong itinaas niya ang kamay para kunin ang damit, biglang sumakit ang mga kalamnan niya. Ilang sandali pa ay patapos na sana sa ginagawa nang may makitang 2 naglalakihang ibon. Nakadapo ito sa sanga. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam. Siguro ay dahil alam niyang hindi pangkaraniwan ang mga ibong iyon. Saan ka ba naman makakakita ng ibon na sobrang lapad ng tuka, itimang balahibo, at pulang-pula ang mga mata? Papasok na sana siya sa loob nang biglang lumipad papalapit sa kanya ang isang ibon. Ang buong akala ng binata ay katapusan niya na. Ramdam niya ang pagkapit ng mga kuko nito sa kanyang likuran. Ilang beses din siyang tinuka na parang tinatangka siyang hatakin. Mabuti na lang ay nakapasok siya ng tirahan. Tinignan sa harap ng salamin ang likuran. Napunit ang damit at nagtamo ng mababaw na sugat. Nakahinga ng maluwag dahil akala niya ay madadagit na siya ng nilalang. Ginamot ang sugat at napagtantong baka pakay nga siya ng mga aswang. Maaaring ito ang tinutukoy ng misteryosong matanda na minsang nakasabay sa jeep. Kaya naman ng mga sandaling iyon, nangangamba siya para sa buhay. Hindi rin siya gaanong nakatulog ng dahil sa naganap. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ay hindi sadyang nahawakan ni Gilbert ang sugat. Kaya naman napainda siya habang hawak ang likuran. "Ano bang meron sa likod mo? Bakit sobra ka naman atang nasaktan?" Tanong ni Gilbert. "Ano kasi kagabi habang kinukuha ko yung mga sinampay, meron ako nakitang 2 malaking ibon. Inatake ako ng isa nakalmot ako sa likod. Malakas yung kutob ko, Bert, na hindi yun ordinaryo Tugon ni Darwin. "Anong ibig mong sabihin? Mga aswang yung nakita mo kagabi?" Tanong ni Gilbert. Napatango na lang si Marvin bilang pagsagot ng oo. "Nako, yan nga sana yung ibabalita ko ngayon kaya kita tinapik. Kanina kasi habang bumibili ako sa tindahan, nakausap ko si Aling Corazon. Yung anak ni Aling Ibet, yung matandang babaeng tsismosa, biglang dinugo kanina. Kagabi pa nakakaramdam ng pananakit at pagpintig ng tiyan Kala nila, sumisipa lang yung sanggol kaya hinayaan lang nila. Tapos nung umaga, doon na dinugo Namatay din yung alagang aso. Parang hindi tao yung pumatay kaya tumawag sila ng manggagamot. Ayon sa matanda pagkatapos ng tawas, aswang ang may gawa. Nawala na din yung sanggol sa sinapupunan. May malaking galit yon kay Aling Ibet kaya nadamay ang pamilya, pati na din yung alagang hayop." Pagpapaliwanag ng pinsan. Pero sino naman kaya yung aswang dito sa lugar? Huwag mo sabihin yung..."
Naputo lang sasabihin ng magsalita si Gilbert. Ayon dito, tama ang palagay ni Darwin. Yung mag-asawa ang may gawa nito sa pamilya ni Aling Beth. Paano ba naman kasi? Ipinagkalat nito sa lugar na ganun nga silang klaseng nilalang. Naipon ang galit nito hanggang sa umabot na sa sukdulan. Kung ganun pala, bakit pati ako dinadamay? Nananahimik lang naman ako dito Teka, nasan ba yung mag-asawang yon? Kahit na mga ganong uri sila, hindi ako natatakot na kumprontahin sila. Wika ni Darwin. Pero ang sabi ng pinsan, wala na ang mag-asawa sa lugar. Lumipat na sila at walang may alam kung nasaan. Kaya ng mga oras na yon ay hindi mapakali si Darwin. Paano na lang kung gabi-gabi siyang gagambalain ng mga ito? Ngunit pinili niyang kumalma. Sinabi sa pinsan na maglagay na lang ng mga pangontra. Bagay na sinang-ayon na naman ni Gilbert. Pagsapit ng hapon, pinahinto muna siya ni Daryl sa paglilinis ng sasakyan at inutusang magluto. Habang naghihiwa ng bawang, biglang nanakit ang ulo niya nang malanghap ang alingasaw nito. Napahawak sa sentido dahil sa matinding pagkirot. Pakiramdam niya ay pinahihirapan siya ng amoy ng bawang. Ang totoo, ilang linggo na itong nararanasan ni Darwin, magmula pa ng mamasukan sa pinsan. May pagkakataon na siya ang nakatoka sa pagluluto. Kada naghihiwa ng bawang ay kung ano-ano ang nararamdaman niya. Pero ng mga sandaling iyon, pinilit niyang maghiwa ng mga sangkap. Hindi nagtagal ay natapos din siya. Nung kinuha niya naman ang mga karne, bigla siyang nakaramdam ng pagkatakam. Iba yung naaamoy sa karne na para bang gusto niya itong lantakan ng hilaw. Hindi niya rin mapigilan ang pagtulo ng laway. Pero nilabanan niya ang pagkagutom at pinilit na magluto. Hindi maintindihan ni Darwin kung bakit ito nangyayari sa kanya. Kaya naman pagkatapos ng ginagawa, biglang sumagi sa isipan na tawagan ang ina sa probinsya. Yun na nga ang ginawa ng binata. Maya-maya pa ay nakausap na ang ina sa telepono. Nakamusta siya nito at natanong kung bakit napatawag. Hanggang sasabihin niya ang ilan sa mga naranasan. Nay, magmula po nung pagkabata, nararamdaman ko na to Sa tuwing nakakaamoy ako ng bawang nanghihina ako, pero mas lalo pong tumindi ngayon Kanina lang, Nay, parang binibiyak po yung ulo ko. Para po ako mamamatay kung hindi ako nagtakip ng ilong Tapos nung nakaraan lang po, muntik na ako mabiktima ng aswang. Ano po bang nangyayari sa akin, Nay? Para po ako nababaliw Wika ni Darwin. Sandaling napatahimik ang ina. Maya-maya pa ay meron itong ipinagtapat na labis niyang ikinagulat. Ampon si Darwin. Hindi tunay na mga magulang ang nakagisnan. Ayon sa ina, anak siya ng mag-asawang aswang at pinaampon lang noon. Pero kalaunan ay binawi rin ngunit nilayo siya ng mga kinamulatang ama't ina. Hindi lubos sa kalain ng ginang na sa pagpunta ni Darwin sa Caloocan. Dito matatagpuan ang tunay na mga magulang. Naramdaman siguro ng kanyang mga magulang na aswang na siya ang anak. O hindi kaya naman, matagal na siyang sinusundan nito at nag-aantay lang ng pagkakataon. Sa hindi malamang dahilan ay bigla niyang binabaan ng ina. Hindi niya akalain na ito pala ang katotohanan. Nakaramdam siya ng sama ng loob dahil sa pagsisinungaling nito. Kaya pala magmula noon, meron na siyang napupunang kakaiba sa sarili. Nang mga oras na ito, hindi niya matanggap na meron siyang dugong aswang. Dito niya napagtanto na kaya pala nagpakita ang dalawang malaking ibon. Hindi para biktimahin, kung hindi para kunin siya. Nang mga sumunod na araw habang nagsasabon ng sasakyan, meron siyang nasagap na balita kay Gilbert. Ayon dito, yung pangalawang tsismosa sa kanilang lugar na si Aling Bebang,
Kamuntikan ng malapa kagabi ng dalawang naglalakihang aso habang naglalakad sa daan. Ang buong akala nito, ligtas ang lugar. Pero kani-kanina lang, bigla namang dinapuan ng lagnat ang anak nito. Kaya naman pinatawa sa albularyo. Ang lumabas sa resulta, naghihigante yung mag-asawang aswang dahil sa pagiging tsismosa ng ale. Namarkahan ng anak nito, kailangang humingi ng tawad ng ginang sa paninirang puri na ginawa. Pinsan, humingi na ba ng tawad si Aling Bebang? Tanong ni Darwin. Yun nga yung problema. Wala na kasi yung mag-asawa dito sa lugar Pero matigas ang ulo ni Aling Bebang. Sinabihan ba namang hindi siya hingi ng tawad kahit makita pa niya yung dalawa? Wika ni Gilbert. Palibasa wala pa itong nalalaman tungkol sa tunay na mga magulang ni Darwin. Nang sumunod na araw ay may nasagap na namang balita. Ayon kay Gilbert, kagabi ay nahulog sa creek ang isa pang tsismosa matapos habulin ng dalawang naglalakihang hayop. Mabuti na lang, may nakakita kaya naiahon ito mula sa burak. Labis nang nababahala si Darwin sa mga nababalitaan. Oo at may kasalanan nga ang mga ito. Pero tutol siya sa nangyayari lalo pat may nadadamay na mga inosente. Kaya naman napagpasyahan niya kinagabihan na magpakita sa tunay na mga magulang. Matatagpuan ito sa isang malawak na lote na puro talahib. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya na yung dalawang itim na baboy unti-unting naging tao sa pagtama ng liwanag ng buwan sa balat. Alam ko pong matagal niyo na akong sinusundan at kaya po ako nagpakita. Gusto ko po sana makiusap sa inyo Huwag naman po sanang humantong sa ganito. Mga tao din po sila na dapat mamuhay. Kahit minsan nagiging salot sa lipunan dahil sa paggawa ng mga kwento na ikakasira ng tao. Pero nakikiusap po ako, tama na po. Unawain na lang po natin yung mga katulad nila. Wika ni Darwin. Hanggang sa nagsalita yung tunay niyang ama. Ayon dito, kailangang turuan ng leksyon yung mga ganitong klasing tao. Ang mga katulad nila ay nakakaperwisyo ng tahimik na buhay. Kaya yun lang ang kanilang ibinabalik. Pero merong naging kondisyon ang ina ni Darwin. Titigil lang sila sa paghigante kung sasama siya sa kanila bilang pamilya. Kaya naman pumayag na lang ang binata para sa ikakatahimik ng lahat. Sa pagsama ni Darwin sa mga magulang, nalaman niyang sa ibang lugar na pala nangungupahan ang mga ito. Isinekreto niya ito sa dalawang pinsan dahil hindi niya alam ang mangyayari sa oras na mabulgar. Nagpatuloy pa rin naman siya sa pagtatrabaho. Pero kapag may oras, palihim siyang bumibisita sa ama't ina. Nalaman niyang hindi naman pala ito totoong masama. Namumuhay sila kagaya ng normal na tao. Kung anong kinakain ng nakararami, yun lang din ang pinanglalaman ng sikmura. Kaso nga lang, naglipa na sa mundo ang kagaya ni Aling Bet at Aling Bebang. Sila ang mga tsismosa. Kaya naman kahit mabuting mga tao, nakakagawa sila ng masama nang dahil din sa ginagawa ng kanilang kapwa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na storya sa ating channel. At muli, para sa inyo, JIP, anong magandang gawin para sa mga tsismosa? Kayo nang bahala sa ating comment section. Maligaya kung babasahin yan. Paalam.